What's up mga choy? For today's video, meron tayong customer dito. Ayan, Aerox 155. Bago ka pa lang sa aking video, paki-like at subscribe at paki-click na lang yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Naka Malaysian concept. Ang issue pala nito is umaandar siya pag naka-minor. Pag ni-rev mo is namamatay siya. Okay. So ayan. Kahapon ko pa to tinroubleshoot. At pinakamot ako sa ulo. Na hindi naman makati yung ulo ko. So nung tinroubleshoot ko siya, akala ko lang spark plug lang yung sira at saka yung cap pinalitan ko. Tinesting ko sa iba, ganun pa rin. Tapos yung injector niya, naka 160cc yung injector niya, pinatest ko sa ibang motor is okay naman, wala naman siyang anong sira. Okay naman yung response ng throttle. At ano pa, nung chinek ko yung TPS niya, pinalitan natin ng bago kasi nung una napaayos to sa may-ari, akala niya TPS yung sira, hindi pala. So nakabili siya ng TPS, so pinalitan ko. Ganun pa din yung nangyari. Pati yung IEC niya, nilinisan ko. Pati throttle body, ganun pa rin. Pati yung magneto, nilinisan ko. Baka dun ang diferensya, wala pa rin. Pati ignition, pinalitan ko. Tinest ko sa iba, ganun pa rin. So dito na kami sa may ECU, wala naman siyang sira. Ito lang yung pinalitan natin mga choy. Pinalitan natin ng bago to kasi may ano, asan yun? May loose contact na siya dito. Wala. Asan na yun? Nawala na. Kanay? Hindi naman. Wala na. Pinalitan natin to kasi may sira na siya dito, lost contact na. Nagiba nang yung ano niya, sakit. Ganun pa rin. So nagpalit na tayo ng fuel filter. Baka nandito yung diferensya. Okay pa naman yung filter niya, so pinalitan na natin ng bago. Baka nandito lang yung sira niya. So ganun pa rin. So kahapon ko pa to tinroubleshoot. Kaya ngayon natin ginawa ulit. Kasi gabi na kami na finish. Gabi na namin tong ginawa. Hindi pa rin umaandar. Hindi pa rin siya tumino. So ngayon, umaga, napagdesisyonan ko na babaksin ko tong mga wiring na to. Baka nandito yung sira. At confirm. So itong nangyari. Nakita nyo ba to? Ito siya. Tsaka ito yung dumidikit dito. Ito yung cover niya pala. Ito siya. Diyan siya nakalagay. So nang ginanyan ko, ito pala yon, yung mga wiring niya. Ayan, may punit na. Ito pa isa. At ang malala is ito, naputol na to. Naputol na siya. Kaya pala yung andar niya
hanggang idle lang. Pag ni-rev mo is nawawala, namamatay siya. Kaya ang hirap kasi i-troubleshoot dahil wala tayong pang diagnostic tools. So, kita na natin ang sira. Ito lang pala. Ito lang pala yun. Pinakamot pa ako sa ulo. So, idudugtong ko na natin to at papada rin. Ayan, papada rin natin. Daw, okay. Kita daw kan. Like. Ayan. Paanda na siya. Ito lang pala. Ayan. So, dudugtungan na natin ito mga choy. Dahil malapit na siya maputol. At ayan na, umanda na siya. So, babalutan na natin to at idudugtong natin yung iba kasi lapit na naputol. Update mga choy sa ating wiring. Ayan, ay dugtong na natin. Tapos na natin mahinang to. Ayan, bali 4 siya na wire. Ito lang yung naputol mga choy. Ito siya, itong wire na to. Itong tatlo may may konting na siya dito. Kaya pinutol ko na lang siya at pinugtong ko na lahat para walang loose contact. Tsaka ito, konti lang na punit nito. So, tinitape ko na lang siya. So, kaya pala nung una mga choy is unstable yung idle niya. Taas baba yung idle niya. Aabot hanggang 2000 RPM, 2500 RPM. Ganun, tas bababa. Dahil pala dito sa wiring na to. At nung okay na siya, ang ganda na ng idle niya. Ayan. Ayan. Ayan yung idle niya. Nung dati, taas baba yung idle niya, parang naka-idle rumble. So, all goods na siya mga choy. So, iti-tape na natin to, babalutan na natin para masalpak na lahat ng mga cover at ma-test drive na din natin. So, nahirapan talaga ako dito. Sobrang hirap talaga kapag walang diagnostic tools. May error siya dun sa panel gauge. Yung error niya, hindi siya nagbi-blink. Palagi lang naka-ilaw yung check engine niya. So, nahirapan talaga ako. So, nung kahapon, gawa ko na lahat. So, ngayon, nakapag-desisyon ako na babaklasin ko na itong mga harness ito para makita natin kung sa wiring ba yung problema. So, confirm na natin na wiring talaga ang problema. So, ayan. Full goods na siya. So, akala ko dati kapag wala akong makitang may diferensya dito sa wiring niya, ito talaga yung sira, yung ECU niya. Dahil naparimap na pala nito mga choy. Remap na to.
So nagduda talaga ako dito noon. Hindi ko pa na baklas itong mga wiring na to. Nagduda ako dito. Baka ito yung sira. So ayun, nakita na natin kung anong sira niya. So babalik na natin to. Iti-tape natin para hindi mapasukan ng tubig. Kasi pag baklas ko nito kanina, ang daming stock na tubig dito. Basang-basa siya. So iti-tape na natin ito mga choy. Update mga choy. Ayan. Tapos na natin malagyan ng electrical tape. Ayan siya. Nabalot na natin. At nilagyan ko na ng mga cable tie. Ayan. At saka ito, nilagyan ko na din ng rubber. Kasi ito ang dahilan. Nakadikit kasi ito dito. Saka pag nag-vibrate yung motor natin, nagkukuskus siya dyan. Ganyan. Kaya tuloy na ano to. So okay na to. Lagay na natin yung cover para mapatakbo na natin. So ayan mga choy, tapos na natin yung Aerox na ginawa natin. Napatakbo na sa customer natin at all goods naman. So sa mga Aerox dyan na ganun yung nangyari sa motor nyo, kung mapanood itong video na to, baka may makuha kayo, matutunan. Dahil ako nahirapan din sa pag-ayos ng motor. So at least na ayos din natin. So takbo na sa customer natin. So all goods na. So salamat sa panonood mga choy. Sana makatulong din. Bye bye.